Kasi, salawsaw ka. Wala kayong sariling content. Ha? Pumapasok kayo? Sa EDSI? Sino kayo? Ha? Hindi ba't galit kayo? Bakit araw-gabi, tinututukan nyo ang Kalingap, minakamonit, daig pa kayo? Daig nyo pa? Ang mga reaktor ng Kalingap? Nagagalit ka? Karespeto ba ang isang katulad mo? Ha? Ayaw mong mapopost? Ayaw mong ipopost? Hindi kayo reaktor ng Kalingap. Antay-Kalingap. Pero, 24 oras dilat ang inyong mga mata. Pinapasok mo, nag-reaction kung ano nung inaano nyo sa EDSI. O, ito. Pakinggan natin. Kung ano ang pinagsasabi nito ni Yen. O, ito, kilala to sa tawag na Yen Tibo o Tiborcio. Ayun. Ito nga po guys, magbibigay pa tayo ng ating reaction. Itong si Bal Santos, pinost po tayo sa Facebook. Yes! Walang masama na i-post ka. Ang nakasaad doon, winarningan ka ni Federico. Eh gusto mo din. Eto nga at nag-content ka na. O, ay di wow, may content ka. O, tuloy. Ayan. Ang masasabi ko lang, nakakatawa po itong founder to ng Kalingap, no? Naturing Nakakatawa daw ang founder ng Kalingap. pastor, pero nag-iisip bata. Naturingan daw pastor pero nag-iisip bata. Iyan lagi. Iyan lagi. Yung bukang bibig. Pastor. Isip bata. Paano naging isip bata? Ano ba yung sinabi? Yen Tiborcio, winarningan ni Federico. Nasaan doon yung mali? Nasaan doon yung pangyuyurak pang babalahura sa'yo? Ay kung totoo, na nagagalit si Federico dahil pinapasok nyo ang EDSI. Sino ka? Ha? Huwag kayong pumasok sa Kalingap. Ngayon, kung ayaw nyo nga may popost kayo, gumawa kayo ng sarili nyong topic. Pinapasok ninyo ang Kalingap. Matagal na. Well, anong masasabi ko dyan? Wala namang pinagkaiba. 2026 na, nanginginain pa rin sila sa Kalingap. Marami sila. At isa na nga rito, itong si Yen Tibo o si Reyna's Community. Well, sa akin dapat wag niya na talagang gamitin itong pangalan na Reyna's Community. Kasi may mga nadadamay dyan sa mga kabalbalan na pinaggagawa niya. Unang-una na si Reyna at yung mga Reyna's Community na wala naman talagang alam pero gusto lamang makatulong. At nakakaladkad ang kanilang mga pangalan, ang kanilang pagkakakilanlan lang bilang miyembro ng Reyna's Community dahil sa pinaggagawa ni Yen Tibo. At siya pa yung tipong pabiktim dito. At siya pa yung tipong pinapakinabangan. Pinapakinabangan ka ng Kalingap? Saan banda? Affected ka pa sa mga post ni Kuya Bal patungkol doon sa warning na sinasabi ni Federico. Kung tutuusin, dapat lang na matakot ka sapagkat kasamahan mo yan. Baka kapag hindi nakapagtimpi itong si Federico na ex mo, isang bulat lahat ng mga kalokohan na pinaggagawa nyo dyan. Alam nyo ba na hawak pa rin namin yung mga ibang ebidensya at pag nagkataon na inilabas yan at pinatotohanan pa ni Pedring, walay na. Tapos sisisihin mo pa si Kuya Bal kapag pinagsasabihan kayo, kapag napopost kayo. Nasasabihin mo na isip bata, na pastor, na dapat hindi ganito, hindi dapat ganyan. Bakit? Sino ba may sabi sa iyo, Yen Tibo, na kapag pastor ka ay perpekto ka na? Meron bang ganon? Kahit basahin mo pa sa Bible mo, wala kang makikitang pastor na perpekto o pare na perpekto. Alam mo kung bakit? Kasi wala nga taong perpekto. At hindi nyo dapat ginagamit yung mga ganyang klaseng argumento. Kapagkat argumento lang yan ng mga duwag. Akalain mo yun, hindi ka na nga tunay na babae, hindi ka rin tunay na lalaki, duwag ka pa. Sinungaling ka pa. Pagkatapos nyong pakinabangan ng Kalingap, pagkatapos nyong kunin si Reyna, hindi ba pinakinabangan ninyo? At magpasa hanggang ngayon, yun pa rin ang inyong content. Aminin nyo na. Ang dami nyo nga dyan na nanginginain sa Kalingap Ayaw nyo pang aminin. Tapos ayaw mo pang tawagin kang Tibo. Totoo naman na Tibo ka. Ayaw mo naman magpakababae. Bakit? Kahit naman maging babae ka, hindi ka naman kaakit-akit. No, nakita ko nga yung mga picture mo na nakatupis ka Mukha kang jellyfish na pinaglihi sa pugitang buntis. Ganun na itsura mo. Yuck!
Nagaganon ka pa? Kahit kay Birador, hindi ka papasa eh. Alam mo ba, nung nakita niya yung picture mo, natatawa lang sa'yo si Birador. Akalain mo pangit yun ayaw pa sa'yo. Mas lalo na sa akin, hindi kita pipiliin. Ayoko ng mga ganyang klaseng itsura na hindi ka naman kagandahan. Pag naging lalaki ka, hindi ka rin kagwapuhan. So, hindi ka papasa. Lalo na sa akin, no? Hindi ka papasa kahit pumila ka pa na parang nakapila kayo sa NFA. Ganun yun. Ganun yun. Huwag kang mangarap yan. Huwag mong isipin na ikaw na yung pinakamatuwid, pinakamagaling, pinakamaganda. Hindi pala maganda. Pinakapogi sapagkat hindi ka magiging pogi. Balita ko, papasukin pa nito yung EDSI, no? Nakikialam pa, may entrada pa sa EDSI. Anong gusto mo? Anong gusto mong mangyari? Guluhin ang EDSI. Sino naman ang kukunin nyo? Pipiratahin nyo? Sino naman ang wawakwakin nyo? Si Edo. Si Beyonce. Si Edo malamang hindi. Mas lalo ng si Beyonce kasi matitinong mag-isip yan. Alam nila kung sino yung mga dapat nilang samahan. Ganun yun. Sino ba gusto mo? Si Beyonce o si Edo? Kung si Beyonce naman, hindi makakapayag si Edo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka naman tunay na lalaki. Tibo ka lang. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang tangkain pa na pasukin ang EDSI sapagkat marami ang nagmamahal sa EDSI at marami ang ayaw sa'yo. Hindi mo magagawa yun. Huwag mong ihalin tulad yung utak mo na blanco doon sa mga tao, mga taga-suporta ng EDSI na mga matatalino. Gets mo? Ang dami mong sinasabi, masyado kang malinis, akala mo kung sino ka, binabaliktad mo pa ang sitwasyon, nanginginain pala ang kalingap sa inyo, samantalang kayo ang gumagawa nun. Kung hindi sana 2026 na, wala na sana kayong binabanggit tungkol sa kalingap, kayo pa ang binabalahura, ikaw pa ang binabalahura na nilagay na yan. Kailan pa nangyari yun? Umamin na nga yung kasamahan nyo dati na si Federico na ginugulo nyo ang kalinga para may content kayo. Yun ang totoo dyan. Diba? Ang kapal nga ng mukha nyo pagkatapos nyo pang gamit-gamitin si Federico na halos sa makulong-kulong na, na mga kasama na yan ng mga kung sino-sinong mga preso doon sa loob. Pagkatapos susambatan nyo pa, sisingilin nyo pa. Ginawa nyo ng aso, pagkatapos ayaw nyo pang pakainin, ayaw nyo ring suklian. Ganyan ang mga gawain ng mga taong feeling entitled, feeling matuwid. Mas matuwid pa, sabi ko nga, sa diretsong linya. Yan, Tibo? Kung magsalita, akala mo naman perfecto, akala mo pagka-gwapo-gwapo mo, kahit na maging lalaki ka, pangit ka pa rin. Kahit na maging babae ka, mas lalo na. Kaya kung ako sa'yo, yung mga natitira mong picture, burahin mo na. Hindi ka aya-aya sa taong 2026 mukhang mamalasin yung makakakita ng mga larawan mo, Hindi lamang basta larawan, kung hindi larawan ng mga pinapakita mo, yung mga larawan ng ginagawa mo dito sa social media, hindi ka tanggap-tanggap, sponsor ka pa ng lagay na yan. Samantalang wala naman kayong kakayanan. Puro lang kayo solicitation. Yan? Kaya pa? Yan sinasabi ko sa'yo. Buti nga, break time pa ako ngayon yan. Kung hindi, baka araw-arawin kita. Kaso lang, wala akong kikitain sa'yo. Alam mo ba kung bakit ko sinasabi sa ito? Kasi nga, wala pa akong content. Pagkakakitain muna kita, kahit barya-barya. Yan naman sasabi ko, content lang to. Wala akong personal sa'yo. Content lang yan. Dapat ganun ang sinasabi mo sa Kalingap. Content lang po kasi wala po kaming kakainin. Wala po kaming maibibigay kay Reyna. Wala po kaming kikitain sa YouTube sa susunod po na sahod. Kaya nagko-content kami sa Kalingap. Wala naman kaming ibang pupuntahan dahil kapag hindi, mamamatay po ang aming mga channel. Hindi lang sa'yo kung hindi mga kasamahan mo rin na anti-Kalingap na kumikita sa Kalingap. Diba? Yan naman talaga ang totoo Para at least sa taong 2026 na ito may masabi ka naman mabuti. Hindi puro pangit. Kasi ang dami mo ng X, ang dami pang pangit. Pangit ka na nga, pangit pa ugali mo, pangit pa yung ginagawa mo. Talentado ka na, pinalakyaw mo na ang lahat. Kaya gumawa ka na mabuti para naman maging maganda ang taon mong 2026. Hindi ba? Yun lang yun, Yen. Huwag ka nang umasa. Sa tingin ko, kaya mong gawin yan. Pero yung itsura mo, wala na pag-asa yan. Ayan. Kaya tama nga yung ginagawa mo na hindi ka nagpapakita sa camera Kasi kahit magpakita ka sa camera, hindi naman kita magugustuhan. Hindi ganyan yung mga tipo ko na mga patapon ng itsura. Ayoko. I don't like it.